Ah, sabi ko kasi part 2 to yung ano ko, nung last other night na sinabi ko kasi nagsalita na po ako last other night and then sabi ko nga maririnig nyo na lang uli yung part 2 and ito nga yung part 2. Na-remember ko lang po, hindi ko nasabi nung yung the other night na si Mami Moming po yung yung tao na kung may describe mo siya sa isang word, para sa akin po perfect siya. Kami po mga ako unang-una kasi since ako yung eldest na grandchild. Ako po ang unang-una naka-witness kung gaano siya kapait na lola. Ako po nakalasak ng lahat ng, sabihin na natin na, hindi naman po ako na-spoiled, pero lahat po ng pwedeng ibigay ng isang lola sa ako, na nakuha ko sa kanya yun. Wala na po akong mahihingi. Hanggang ngayon, na may asawa ko, siya pa rin yung taong unang-una ko nilalapitan. Siya pa rin yung taong unang-una kong tinatawagan pag may problema ako. Hindi ako nakakalapit sa mga magulang ko, hindi ako nakakalapit sa mga tiyahin ko, tiyuhin ko. Pero sa kanya ako talaga nagsasabi. At uulitin ko po, dahil kung hindi niyo po narinig nung nakaraang gabi, sinabi ko, kung papipiliin po ako ng isang lola, pipiliin ko pa rin po si Mami Moming. Wala na po akong iba, magpunta sa mga loob ng iba kong lola. Pero talaga pong wala ka na hahanapin kay Mami Moming. Mamimiss ko po siya. Kasi ako po yung tao na hindi rin ako palasabi ng problema. Pero sa kanya nasasabi ko problema ko. Dahil pag sinasabi ko problema ko sa kanya, kahit wala pang solusyon, nararamdaman ko na solve. Yung burden parang gumagaan kasi lagi niya sinasabi sa amin. Hindi siya pinabayaan ng Diyos noon. Hindi siya pinabayaan nung mga nagdaang araw. Hindi siya pababayaan ngayon kahit nasa mga generation na darating ng lahi niya. Hindi pababayaan ng Diyos dahil malakas siya talaga sa Panginoon. And isa yun sa mga privilege na hindi namin pwedeng baliwalain. Napakagandang privilege yun na binigay niya sa amin. Yung legacy na iniwan niya sa amin na ang Panginoon lang talaga ang tutulong sa'yo. Ngayon na wala na siya. Dati kasi lagi ko sinasabi sa kanya, ikaw ang mami, ikaw ang padrino ko sa Panginoon eh. Parang minsan nahihiya ako sa Lord, lumapit siya, pinalalapit ko siya. Sa kanya ko sinasabi lahat. Ngayon na wala na siya, alam ko naman na ang Lord, hindi na kailangan ng padrino. Alam ko makakadirect ako sa kanya. Pero manginis ko si Mami Moming. Mahal na mahal ko pa Mami Moming. Yung mga last week na may sakit siya, sabi ko po sa kanya, nahintay mo yung apo mo sa palampangan kay Ona. Yung apo mo sa akin, hindi mo pa nakikita. Hindi mo ako napangako, sabi niya. Sabi niya kahit wala naman na siya, makikita pa rin naman niya. Basta magpakabait lang daw ako. Yun ang lagi yung sinasabi, magpakabait ka daw.
Kaya Mami Moni, hindi ko na kailangan mangako sa inyo. Alam ko nakikita nyo kami. Alam ko lagi ka na dyan. Isa lang po ang may papangako ng ipipanitin ko na magkita tayo sa kasama ng Panginoon. Salamat po, Mami Moni. Thank you, Mrs. Sa kanya pong mga malugang, wala po silang binagay na pangalan, but then, kung sino pong gusto mag-volunteer, pwede po kayong pumunta dito sa harapan. Meron po ba? Nagpapasalamat ko kami sa Panginoon. Ako personally, dahil nagkaroon ako ng biyana na kabait, naunawain, generous, lahat ng magandang katangian talaga nasa kanya na. Yung pangarap ko na talaga ako na magkaroon ng biyana na hindi ko kaaway, close kami. Salamat sa Panginoon, giharap niya yun. Kaya, salamat sa Panginoon sa bagay na yun dahil napakabait ng biyanan ko. Tama yung sabi na napaka-generous niya. Kahit ako, every birthday ko talagang siya hindi nakakalimot ng lumati. Tapos pag nakita kami, merong sabi nga nung daughter ko, merong red envelope. Napaka-thoughtful niya. At in a way, na-influencehan niya ako sa bagay na yun na maging thoughtful, maging generous. At kahit yung anniversary namin, hindi niya nakakalimutan niya, babati siya, tapos meron siyang regalo pag nagkita kami. Kaya, salamat sa Panginoon, sa kabutihan niya, ng nanay, sa amin buong pamilya. Kahit yung mga anak ko, hindi nakakalimut siya sa birthday. Talagang lahat, alam niya yung date ng birthday ng buong pamilya namin. Pagpasko, yun, yung mga anak ko lahat, meron silang red envelope. Napaka-generous siya talaga. Salamat sa Panginoon dahil nakita ko na napakabuti ng tao at napakabait ng magulang. Salamat, Lord, sa buhay ni Mami Moni. At hanggang last minute, talagang naramdaman ko yung closeness, yung closeness ko sa kanya. Naramdaman ko yun. Kaya napapasalamat ako sa Panginoon sa bagay na yun. At lagi ko din pinagpapasalamat, sabi ko, Lord, kung hindi sa ginan ko, wala yung asawa ko. Yun, kaya salamat sa Panginoon sa bagay na yun. Hindi ko kasi na-expect na magsasalita ako ngayon, kaya hindi pa ready yung lagay na yun, kumbaga. Pero napakarami talagang katangian ang masasabi ako sa ginan ko. Kahit yung mga kapatid ko, hindi lang ako, buong pamilya namin, mga kapatid ko, very close talaga sa kanya. Kasi lahat ng okasyon sa pamilya ko sa side namin, kasi ng mga kapatid ko, birthday ng pamangkin ko, lahat sabihin nila, ate, si Mami Moni ha, makakalimutan kong dibayin, ate, si Mami Moni. Kaya napakalaking bagay yun, na hindi lang siya close sa akin, kundi close siya sa buong pamilya, kahit yung nanay ko nung buhay pa, yung nakikita ng mga tao, very close naman ng nanay mo sa balain na, no? Sabi ko, siyempre, talagang po sila, gano'n. Kaya, talagang yung bagay na yun, nagpapasalamat ko sa Diyos. At gano'n din, salamat din sa Panginoon dahil kahit sa maliliit na paraan o ibang paraan, nabigyan din naman namin siya ng kaligayahan. Alam ko yun. Dahil palaging pag may okasyon din sa amin, kahit walang party, kakain lang sa labas, lagi namin siyang kasama. Kahit yung mga pasyal-pasyal, lagi namin siya nasa isip ng malakas pasyal. Kaya salamat sa Panginoon, sa Panginoon dahil kasama na niya ang Mami Moni. Thank you. Thank you, ma'am. Now, we will hear